depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ang hindi maiwasan ng isang tao ay ang mapraning. Once na ang breakup nangyari or once na nagiwalay kayo or kasalukuyan kayong nasa ilalim ng sitwasyon na kayong dalawa ay separated, magkahiwalay, breakup, or isa man sa inyo ay nanlalamig. Alinsunod man sa mga sinabi ko ay pasok dito sa magiging topic natin ngayon. Kung ikaw ay nakakaranas ng breakup right now, isa sa mga bagay na hindi mo maiwasan ay ang mapraning. 100%. Unang sintomas na napapraning ka ay nanonood ka ng channel ko. Pero syempre, may mga iba sa inyo, sumusuporta lang kaya nanonood, di ba? Pero may mga iba naman, praning lang kaya nanonood ng channel ko. And that's okay. Kung napapraning ka sa breakup nyo, ito yung pinaka magandang pagkakataon at ito ang opportunity mo dahil tamang-tama ang pinasukan mong video. Para ito sa mga napapraning ngayon. Dahil alam ko deep inside, napapanood nyo no contact rule, tinatry nyong labanan ng feelings ninyo, tinatry nyong tiisin yung ex nyo, tinatry nyo siyang, tinatry nyong manalo at magwagi sa nararamdaman nyo. Nga lang, yung pagkapraning, di nyo kaya, feeling kasi natin, di ba? Parang feeling nyo makakahanap na ng bago, papalitan ka na, itatapon ka na, di ba? Mga ganun. So, dahil sa nararanasan mong current situation, hindi kita masisi. Nakakaramdam ka ng matinding pagnanais, matinding pagkapraning na hindi na makontrol ng kahit anong uri ng advice. Na kahit sabihin pa ng mga barkada mo na nandito lang ako, sabihin ng magulang mo na huwag mo masyadong isipin, sabihin ng nanonood ka na sa YouTube channel kung ano-anong motivation na rinig mo, pero hindi mo pa rin kayang mag-move on. Hindi mo kayang kumalimot. And for that reason, iniisip mo kasi natitiis ka ng ex mo eh. Pero hindi actually. Ino-overrate mo lang ang sitwasyon or nagiging overrated lang yung situation sa'yo. So for me, kapag tinanggal mo ang pag-overrate sa situation, mas magiging okay ang lahat. Kapag hindi ka masyado nag-focus sa relationship, siguradong hindi ka matitiis ng ex mo, basta gawin mo lang ito. Okay? Ito lang ang gagawin mo. Sobrang simple lang. Wag mo masyadong i-overrate ang nangyayari. Wag mo masyadong tansyado mo eh. Kala mo talaga alam na alam mo eh, di ba? Feeling mo ganito, feeling mo ganyan. Hindi. Itong video na to, saktong-sakto sa'yo to para kumalma ka. Una sa lahat, ang dapat mong gawin is just to underestimate breakup. I-devalue mo ang breakup. When I talk about underestimate, you need to underestimate it. Masyado kasing ino-overestimate mo na yung nangyayari. Kaya kung ano-anong ng kapraningan na pumapasok sa isip mo na akala mo hindi na kayo mafi-fix. At dahil sa kapraningan na yan, yung value mo bumababa. Kasi gusto mong ma-relieve from your anxiety. Kaya nangyayari, ikaw ang gumagawa ng paraan to get your ex back, di ba? But when you start underestimating the situation, kapag sinimulan mo nang i-underestimate yung ex mo, ina-underestimate mo, hindi mo masyadong binibig deal, di mo binibigyan ng pansin sa madaling salita, dinidevalue mo. Hindi mo binibigyan ng halaga yung breakup nyo, hindi ka masyadong madrama. Ang dami kasi nating iniisip na sayang yung 5 years, sayang yung 10 years, ganun-ganun na lang ba, kakalimutan na lang ba niya ako? Hindi, okay? I-underestimate mo yan. Wag mo masyadong bigyan ng importance yung mga ganung bagay. Diretso ka lang sa purpose mo, diretso ka lang sa mga ginagawa mo. Just be legend. Legendary ka dapat pagdating sa ganyan. Learn to underestimate breakup. Kapag in-underestimate mo ang breakup, mas makakapag-isip ka ng tama. Mas gagana yung radiator mo ng tama. You know what I mean? Mas nagiging logical kasi ang isang tao kapag hindi siya napapraning sa isang bagay. Kasi kapag napapraning siya sa isang bagay, nag-i-hysterical siya eh. Once na nag-hysterical ka sa sitwasyon nyo, hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi ka makakapag-desisyon ng tama. At higit sa lahat, yung mga landas na tatahakin mo, puro mali-mali at walang tama.
Magkakaroon ka lang ng tamang desisyon kapag ang isip mo ay nasa kapayapaan. Ang problema, ang isip mo hindi siya mapapayapa-yapa. Hindi maranasan ng isip mo kung paano pumayapa. At yun ang problema. Kaya imbis na ang ex mo hindi ka matiis, kayang-kaya ka na niyang tiisin. Bakit kayang-kaya ka niyang tiisin? Simple lang. Kasi hindi mo siya matiis. Ikaw ang umabol, di ba? Ikaw ang gumagawa ng paraan. So, sa madaling salita, parang tinutulak mo lang siya palayo. Kasi nga, hindi mo makontrol yung nararamdaman mo. Hindi mo makontrol yung sarili mo. So, simpleng paraan lang to, I-underestimate mo ang nangyari. Devalue it. Huwag mo masyadong bigyan ng halaga. Hindi naman requirement yan na bigyan mo ng halaga yan. Tingin nyo, after breakup, kailangan required kayo na pahalagahan ng hiwalayan, pahalagahan yung ex nyo. Walang ganyang requirement sa mundo. Gawin mo ang gusto mong gawin, magpakasaya ka. Kung mas maging productive ka, o mas maging successful ka, mas maganda. And I will assure you, ito proven and tested na to. For how many years? Proven and tested. Kapag nagsimula kang manahimik lang, mag-focus sa sarili, at huwag mong pansinin ang pagiging childish ng ex mo, no contact rule, at naging maayos ka, proven and tested sa mga clients ko. They are always telling me and thanking me for that thing. Lagi nila akong pinapasalamatan kasi tinuro ko yung pinaka-best teaching sa kanila. Learn when to become silent. Kapag ginawa mo yun, hindi ka rin matitiis ng ex mo. Maniwala ka sa akin, kahit ngayon lang. Have faith on me, okay? Maniwala ka sa akin. Hindi ka kakayanin yan. Ganun ka dapat ka-confident sa sarili mo. So, first thing that you need to do is just to underestimate the breakup and devalue it. And everything will come back to you. So, that's so simple. Anyways, if you are asking if it is the right time to use the no contact rule or you don't want to use the contact rule, I mean, tama bang gamitin o hindi? Anything related question about your ex? Let's have one-on-one coaching. Thanks for watching.